lakad ng lakad. Sumisikap, yung mga ganyan. Ano pangalan mo? Ano pangalan ka? Ano pangalan ka? Ha? Fair? Ay, faculty. Oh, mukha kang student. No. So, ang tinutukoy ko, yung konsepto natin ng pagtingin sa mga wika, may problema. Pag Pilipino, hanggang lang. Pag English, mataas. Pag Bicolano, baba. Hoy, ang Bicolano, pag Bicolano, huwag mo sasabihin sa ibang, tayo din, kakaintindihan mo sa pang-ating lang yan, ha? Huwag mo kung pagmamalaki, huwag kang gagamit ng Bicol sa klase. Bawal gumamit ng Bicolano sa klase. Huwag kayong gagamit, hindi pwede. English na, tsaka Filipino, English. Number 1 English, number 2 Filipino, Bicol, no. Di ba katarantaduhan? Ay, hindi lang kayo magkaintindihan eh. Eh, yung bata, baka mas okay sa Bicol eh. Kaya sumunod kayo sa DepEd Order 74 Series of 2009. Mula dito ng grade 3, Bicol ang dapat yung gamitin sa pagtuturo ng mga subject. Pag hindi nyo ginagawa, hindi kayo sumusunod. DepEd Order 74 Series of 2009. Order by Department of Education. Hello? Sundin ang lahat. Grade 1 hanggang grade 3. Obligado kayong gamitin ang Bicolano para umunlad at pro-learning. Ang bata mag-aaral ng mga kaalaman sa sarili niyang wika. Uulitin ko, search nyo, DepEd Order 74, Series of 2009. Ang hindi gumagawa nito, may problema dahil ina-assume na magaling ang bata sa Ingles mula grade 1 hanggang grade 3. Pag grade 4, back to normal na kayo. Now, anong tinutukoy ko dito? Dahil ang Ingles ay nagamit sa bilang wikang pagturo, alam niyo nangyari sa Ingles? Na-develop ng Pilipinas ang English language. Mabuti pa ang English language dahil ginamit sa edukasyon. Na-develop ang English language at nagkaroon ng English ng mga Pilipino o tinatawag nating Filipino English. Tulad ng salitang bed cover. It is not an American English, not even Australian or British English. Bed cover is a Filipino English. Tayo lamang gumawa niya. Ang CR na sa iba ay restroom, sa atin ay comfort room. Kaya CR. Filipino English yan. Buti pa tayo nakakalikha, nakakabuo, nagde-develop ng wikang Ingles sa sistema ng edukasyon at kultura ng bayan. Samantalang ang Pilipino, ano kayang ginagawa natin sa pag-unlad ng Pilipino sa edukasyon? Restroom. Pwede silang mag-rest. Sa restroom, mayroong sofa, may powder, pwede silang maupo. Yun ang restroom sa kanila. Pumunta ka sa Amerika, pumunta ako ng London, ganun ang nakita ko. Pumunta ako sa France, yun ang nakita ko. Pumunta ako sa Germany, yun ang nakita ko. Pumunta ako sa Italy, yun ang nakita ko. Well, ang dami kong bansang napuntahan. Yun ang gusto kong sabihin. Kaya ako lang nire-relate yun. Restroom. Pero ano ang punto ko dahil nagpapatawa lang ako? Sa atin, hindi restroom because you cannot rest inside. You really can't. But it is a restroom because that is the room where you can find your... It is a comfort room because that's a room where you can find your comfort after doing something. Bed space. Filipino English yan. Bed spacer. Ang daming ganun eh. Ang daming bed cover, beddings. Bake shop. Dapat yan bakery. Ang English yan bakery. Bake shop. Pero anong punto ko? Nabuo na yan. Flyover. Walang flyover dito. Sa Manila, ang daming flyover. You fly na over. So, ang daming flyover. Nilikha na naman natin yung English na yan. Bakit natin nilikha? Gusto natin. Wala kang pakialam. Nilikhain namin yan. Amin na yan. Kaya nalikha niyong English. Nabuo niyong English. Ang tawag dyan ay Filipino English. Yan ang konsepto na natin noong palagi kong binabanggit. One time, nasa US, nasa New York ako. Sabi nung isang Amerikano na friend, "Hey Joey, how are you?" Sabi ko, "I'm fine, thanks." Joey, I'm fine. I'm good. Nandito tayo sa US. Ang tamang English is I'm good, not I'm fine. Bakit mo ba ako pinapakialaman? Nag-iisip ako sa sarili kong wika.
At tinatranslate ko lang, di ba I'm fine, mabuti ako? Di ba I'm good? Hindi naman na tinatanong kung masama ako o mabuti ako. Eh bakit mo sinasabing I'm good? Kasi yun naman tama sa Amerikano. Hindi naman ako Amerikano, kaya I'm fine. Para sa akin bilang isang Pilipino, iba ang fine at good. Para sa akin, ang fine tungkol sa kalagayan. Samantalang ang good ay tungkol sa kabutihan at kasamaan. So hindi ko pwedeng isagot sa iyo ang I'm good. So sa lahat ng mga nag-i-English at kung sinabing I'm good, okay lang. Tamang sagot yun. Kasi na yung utak nyo, parang gumagano ng konting hindi matanggap. Kasi dapat sa inyo, I'm fine. Ganun din naman, nagpunta naman ako ng after ng New York, yung katabi, ano yung katabi ng New York? Shit, nalimutan ko. Ano katabi ng New York? Yung susunod, alabang pa dyan. Basta, yung kasunod niya, nasa naman ako. Nakakita ko ng pabango. Bumili ako ng pabango. Tapos sabi ko, I want to buy this perfume even though it's expensive and I want to use it. Jovi, wear it. I want to wear it, not use it. Sa Angles, yung pabango, wear it ang tamang gamit dyan. Sabi ko, kailan ba sinuot ang pabango? Kailan ba sinuot ang pabango? Kay murang ba pabango? Hindi sinuot ang pabango, ginagamit. Kaya para sa akin, I will use it. So, pansin niyo kung paano mag-Ingles ang mga Pilipino. Pag nag-Ingles ang Pilipino, nag-iisip pa rin sa kanyang sariling pag-iisip. So, yung translation niya, nandoon sa kanya, kaya nakakabuo siya. I want to use it, hindi I want to wear it. Now, sa mga English teacher, pag kinurek kayo, magpakorek kayo. Hanggang doon lang. Pero tendency niyo, bumabalik kayo sa original na kayo.